Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong buwelta ni Chaka Clear sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte about sa pagwaldas ni Bongbong Marcos sa pera ng taong bayan, pagpabaya sa mga OFWs dito sa Middle East, at ang pagtaas ng presyo ngayon ng langis sa Pilipinas at hindi lang langis ang tumataas, kuryente, pagkain, pamasahe. So, ang sabi dito ni Chaka Clear, tell Sarah, use your eyes and tears before opening your mouth. Wow! Kung makapagsalita, akala mo talaga namang bingi, bulag pipi at bingi si BP Sara, no? So, ayon dito sa Global Filipino, Vice President Sara Duterte publicly criticized President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday, accusing him of mismanaging public funds and failing to act swiftly on the Middle East crisis and rising fuel prices. Totoo din naman ang sinabi ni BP Sara when it comes to mismanaging public funds. Bakit? Yung pagpapaparty ni Bongbong Marcos ng Latina Party dyan sa Malacanang Palace bago siya lumipad papuntang Amerika para magsalita doon sa harapan ng mga tao doon sa United Nations. Ilang milyon ang ginastos doon. Tapos nananawagan si Bongbong Marcos na magtipid ang mga Pilipino. Tapos sa mga OFWs, wala siyang ginawang hakbang na magrenta ng mga eroplano para papuntahin dito sa ibang bansa dito sa Middle East para kunin yung gustong umuwi. Ilang milyon ang ginastos ni Bongbong Marcos at Liza Marcos sa pagpapalamon sa mga kaibigan nilang patay gutom na mga elitista at mga tawag dito kaibigan ng mga oligarko. Paglipad sa Amerika, gumastos pa ng milyon-milyon na pisos pabalik gamit ang dalawang eroplano ng mga sakay doon, yung mga elitista pa rin at mga oligarkong patay gutom, nakasama lang kumain doon sa Latina Party, yung mga mainstream media na mga prestityot ngayon, mga bayaran, kasama doon, lumalamon. O nagkalat doon si Bongbong Marcos lang ng kanyang sipon around the world na habang nagsasalita. Tapos, yung mga Pilipino dito sa ibang bansa, pinatatago lang ni Bongbong Marcos sa mga safe na lugar. Yung mga Pilipino doon sa Bahrain na nanghihingi o kung saan pang ibang lugar ng tulong finansyal sa gobyerno para kasi maraming mga nagtatrabaho mga OFWs dito sa labas sa mga hospital, sa mga hotels at kung saan sa restaurants na wala silang trabaho dahil natatakot na baka mamaya talsikan ng debris ng mga lumilipad na mga aswang, ng mga dikuryente, mga kung ano-ano pa dyan sa taas. So ngayon, ang sabi ni si Kakdak, kasama ni Marcos Jr. pumunta doon sa Amerika. Iniwan ang mga OFWs dito at nakipagsosyalan si Kakdak doon. Kasama ni Marcos Jr. Samantala yung mga Pilipino doon sa Bahrain nanghihingi ng tulong. Ang sabi nila mayroong $200 na pinamimigay pero hindi lahat nabigyan. Na kung meron mang nabigyan, hindi pa 75 Bahraini dinar, equivalent to $200. 20 Bahraini dinar lang ang natanggap nila. Mangilan-ngilan lang. At lumabas pa, di ba nag-trending pa, na sinabi doon na isang staff ng Department of Migrant Worker na wala ng tulong mula mismo sa Malacanang sa Manila. At magsumbong kayo kahit sino, walang maniniwala, walang tutulong sa inyo dahil ang order galing mismo sa Malacanang. So pagtaas ngayon ng presyo ng ng
langis. Ayon dito kay Claire Castro, nirisbakan din niya si Sara na nagsasabi siyang yung administrasyon daw ngayon ay nagkaroon ng roll-out fuel subsidies and that Marcos had addressed the nation the previous evening. Hindi po concrete solution ang subsidy. Magkano lang yun? 5,000 at hindi pa rin lahat nakakatanggap. Ilang araw lang gastusin iyon, yung 5,000 na fuel subsidy na yun sa kanilang pamamasada. At ito pa ha, ang sabi nila ni Claire Castro at ni Bongbong Marcos, ito yung diesel, 112.90 pesos na. 90 centavos o 100 peso, 12 peso. Yung ganun. Ang presyo, 100 na mahigit. Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos, normal daw lahat. Lahat ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos is normal. Normal ang pagnanakaw, normal ang panggigipit ng mga tao na nagsasabi at nagtuturo na ito yung mga gaya ng 18 Marines o kung sino pa dyan na nagsasabing ito yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, yun yung iniimbestigahan at hindi yung tinuturo. Normal lahat yun ngayon. Dito din sa issue ngayon ng pagtaas ng langis at ang pagtaas ng presyo, pati pagkain, kuryente, normal pa rin daw iyon, sabi ni Bongbong Marcos. At binawi ni Bongbong Marcos ngayong kanina lang ang pagtaas ng pamasahe. Dahil ayon sa kanya, ito, ang presyo ng 105 or kahapon to 105, ngayon 112 na yung diesel. Hindi pa daw panahon para magtaas ng presyo ng pamasahe. Akalain mo yun. Hinayaan ni Bongbong Marcos yung mga oligarko niyang mga kaibigan na magtaas ng presyo ng langis sa mga motorista. Pero yung mga yung mga motorista hindi pwede magtaas. Lalo yung mga jeepney, bus, tricycle, hindi pwede sila magtaas ng presyo ngayon ng singil sa pamasahe. Biruin mo yun. Tapos sasabihin ni Claire Castro, bago si BP Sara magbukas ng kanyang bunganga, gagamitin muna yung mata, tenga. Nakikita ni BP Sara lahat at ito yun. Tapos ngayon, sinasabi pa ni Claire Castro, kaysa tuligsain daw ni BP Sara si Bongbong Marcos, bakit hindi na lang daw ipagmalaki? Paano mo ipagmalaki yung isang tao? Nabubo. Walang ginawang konkretong solusyon. Hindi po. Solusyon yung subsidy na 5,000. 5,000 piso, ilang araw lang yan. Gawan ni Bongbong Marcos ng paraan kung saan siya makabili ng langis. At para magmura yung langis at para hindi maghirap ang mga Pilipino, hindi magtaas ang presyo ng kuryente at pagkain pamasahe. Yun yung dapat pagtuunan ni Bongbong Marcos. Pero wala eh. Sabi niya, huwag kayong mag-alala kasi everything is normal. Everything is under control. Pero anong sabi ni Claire Castro kanina sa kanyang interview doon sa media? Magdideklara sila ng state of calamity. Dahil dito, tapos sasabihin ngayon ni Bongbong Marcos, normal. Kayo, Claire Castro, kayong mag-amo, mga abnormal kayo. Hindi na tama talaga ang pag-iisip ni Bongbong Marcos. Malala na talaga ang kanyang kondisyon sa utak. Wala na. Puro na lang talaga siya singhot ng kanyang favorite na white powdery substance. Yun lang ang meron si Bongbong Marcos. Normal pa rin yun sa kanya lahat. Lahat ng mga nangyayari ngayon. Kahit nang lilimahid na sa hirap ang mga Pilipino, maraming walang trabaho. Maraming magnanakaw, maraming mga rapist, drug addict sa Pilipinas, kriminal, marami. Normal pa rin daw ang Pilipinas ngayon. Ganito ka-abnormal yung presidente na binoto natin.